Ligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang comedy and romance film na pinamagatang 100 Girls. Isang gabi, dumalo ang estudyante sa kolehiyo na si Matthew sa isang party sa isang ladies' dormitory, kung saan pinindot niya ang elevator button para sa isang batang babae na may dalang mga damit. Pagkatapos biglang nawala ang kuryente, pero hindi naging hadlang iyon kay Matthew na makipag-usap ng masaya sa dalaga at tuluyang nakipaglaban sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi nakita ni Matthew ang kanyang mukha, at ang babae ay wala na sa umaga. Dahil doon, naging determinado si Matthew na mahanap ang misteryosong babaeng iyon. Gayunpaman, si Matthew ay hindi nakakakuha ng anumang suporta mula sa kanyang kaibigan, si Rod, na hindi maintindihan kung bakit siya masyadong sabik na mahanap ang babae mula sa elevator. Ipinaliwanag ni Matthew na hindi pa siya nagkaroon ng ganoong uri ng tagumpay sa isang babae, at naalala niya ang ilang mga insidente kung saan ginawa niyang tanga ang kanyang sarili sa harap ng isang babae. Pero, sa kabila noon, hindi naman talaga pinapansin ni Rod ang mga sinasabi niya at basta-basta na lang siyang nagkukwento kung paano niya pahahabain ang kanyang espada. Pagkatapos biglang nag-iba ang mood ni Rod nang ipakita sa kanya ni Matthew ang underwear na iniwan ng dalaga sa elevator, walang kahihiyang kinuha iyon sa kaibigan at inamoy-amoy. Kaya, binawi ito ni Matthew at sinimulang gawin ang kanyang takdang aralin, hindi pinapansin si Rod habang nanonood siya ng TV. Ilang sandali pa, kinausap ni Matthew si Rod kung paano siya papasok sa dormitoryo ng mga babae. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang bag na puno ng mga daga sa bintana ng dormitoryo bago nagpanggap na isang maintenance man. Nang nasa loob na siya ng gusali, nagsimulang hanapin ni Matthew ang parehong damit panloob sa underwear na nakita niya. Sa kasamaang palad, hindi nakita ni Matthew ang kanyang hinahanap at nagpa siya na lamang nabalikan ito sa isang araw. Gayunpaman, nasaksihan ni Matthew na pinahihirapan ni Creek ang kanyang kasintahan na si Patty, kaya pumasok siya at sinabihan ang malaking lalaki na huminto. Takot si Matthew na madali siyang bugbugin ni Creek, pero sinisiraan pa rin niya ito at inaasar. Kasabay nito, patuloy na iniisip ni Matthew na mas gugustuhin niyang isama ni Creek si Mike Tyson kaysa makitang masaktan si Patty. Upang mailigtas si Patty, inabot ni Matthew at kinurot ang dibdib ni Creek. Napasigaw lang sa sakit ang lalaki, pero kahit papaano, nagagawa niya rin iyon kay Matthew. Ang dalawa ay nakatayo roon at patuloy na sinasaktan ang isa't isa, at si Matthew sa huli ay sumuko. Kaya, binalaan ni Creek si Matthew na babalik siya para sa kanya, at sinabi rin niya kay Patty na haharapin niya siya mamaya. Nang wala na si Creek, binigyan ni Patty si Matthew ng inumin. Pagkatapos, itinaas ni Patty ang kamisete ni Matthew at nakita niyang nangingitim ito, kaya ginamit niya ang malamig na lata ng beer para hindi lumala ang mga pasa. Pagkatapos nito, nilinaw ni Matthew na kilala niya kung sino si Patty, at hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan nito. Samantala, sinubukan ni Patty na makipaglaban kay Matthew, ngunit biglang nakaramdam ng hindi komportable ang lalaki at nagpipigil. Nalilito, sinabi ni Patty na malamang na nag-aalala si Matthew sa sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Matthew sa kanya na hindi iyon ang kaso at sinabi pa niya na para sa eksperimento siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliliit na bola sa nightstand at pinaglalaroan ang mga ito, sa pag-aakalang ginagamit niya ang mga ito upang mapawi ang tensyon. Sa kasamaang palad, napahiya si Matthew nang sabihin sa kanya ni Patty kung para saan ang mga bola at agad na umalis. Pagkatapos noon, kinausap ni Matthew si Rod at sinabing magpapatuloy siya sa pagpapanggap bilang isang maintenance man hanggang sa matagpuan niya ang kanyang misteryosong babae. Pagkatapos, sinabi ni Matthew na plano niyang gumawa ng problema araw-araw sa pagitan ng mga klase at takdang aralin, at ang mga babae sa dormitoryo ay walang ibang pagpipilian kundi papasukin siya. Gayunpaman, minsan ay nakakaranas si Matthew ng mga problema, lalo na kung ang batang babae na nangangailangan ng kanyang tulong ay nakakatakot. Minsan, pumunta si Matthew sa dormitoryo ng mga babae para tulungan ang isang magandang babae na nagngangalang Cynthia na may problema sa kanyang banyo. Sa kasamaang palad, patuloy na nauutal si Matthew, ngunit pinili ni Cynthia na huwag pansinin iyon. Pagkatapos, tumulong din siya sa pag-aayos ng telebisyon ng mga babae, at doon siya niyaya ni Arlene na maglaro ng football. Ang matalo sa bawat layunin ay kailangang mag-alis ng isang artikulo ng damit, at, syempre, hinubad ni Matthew ang karamihan sa kanyang suot. Ilang sandali pa, sa wakas ay natalo si Matthew, at tinulungan siya ng mga babae na tanggalin ang kanyang shorts.
Sa kabutihang palad, ang pagkalalaki ni Matthew ay humahanga sa kanilang lahat, at si Matthew ay buong pagmamalaki na lumabas doon. Pagkatapos ng laro nila ni Arlene, sinabi ni Matthew kay Rod na natalo siya sa isang laro sa mga babae. Pagkatapos nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bahagi ng katawan ng babae, nagtataka kung bakit nilagyan ng Diyos ang mga babae ng lahat ng sandata para sa pangaakit. Gayunpaman, hindi talaga gusto ni Rod na pag-usapan iyon at kalaunan ay sinabihan si Matthew na huminto, na sinasabing nababaliw siya sa kanya. Kinabukasan, sinira ni Matthew ang air conditioning system sa dormitoryo ng mga babae. Sa oras na iyon, sobrang init, kaya pilit na tinatanggal ng mga babae ang kanilang mga damit. Siyempre, pinapanood ni Rod at Matthew ang lahat mula sa kanilang silid, at sinabi ni Matthew na wala pa rin siyang ideya kung sino ang kanyang misteryosong babae. Kasabay nito, sinabi ni Matthew sa kanyang kaibigan na ang lahat ng mga batang babae sa dormitoryo ay may mga natatanging personalidad bago banggitin ang kanilang mga pangalan ng paisa-isa. Isang Sabado ng umaga, naging pabaya si Matthew. Gumagamit siya ng banyo ng isa sa mga binibini sa dormitoryo at naghuhugas ng kamay bago nagtago sa bathtub nang bumalik ang dalaga. Sa kasamaang palad, iniwan ni Matthew ang upuan sa banyo, at agad na napansin ng batang babae na may naroon. Pagkatapos ay pinunasan niya ang lababo habang tahimik na inilapag ni Matthew ang toilet seat, ngunit hindi nagtagal ay ginamit niya ang hairspray sa mukha ni Matthew. Mabilis na nakilala ng dalaga si Matthew, ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang Wendy at sinabing magkaklase sila noon. Pagkatapos tinitigan ni Wendy ang nanunuot na mga mata ni Matthew, at sinabi sa kanya ni Matthew ang tungkol sa kanyang paghahanap sa kanyang misteryosong babae. Kaya, nag-aalok si Wendy na tulungan si Matthew, na nagsisilbing tagabantay niya sa tuwing kailangan niyang pumasok sa silid ng isang babae. Sa kalaunan, nakahanap si Matthew ng kapareha at hinihintay ang babaeng pinapangarap niya. Siyempre, agad na ipinahayag ni Matthew ang kanyang nararamdaman para sa dalaga nang makita niya ito, nadismaya lang kapag gumagamit ito ng sign language. Ang lumabas ay hindi makapagsalita ang dalaga kaya hindi maaaring siya ang babaeng hinahanap ni Matthew. Dahil sa nangyari, hindi maiwasang magtampo ni Matthew. Sa kabilang banda, pinaalalahanan siya ni Rod na ang mga babae ay nagdadala lamang ng gulo. Pagkatapos, sinabi ni Rod kung bakit hindi sila dapat mag-aksaya ng oras sa mga babae, na ikinatatakan ni Matthew kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan upang magalit siya sa mga babae. Pagkatapos noon, tinanong ni Rod si Matthew tungkol sa kanyang paghahanap, kaya ipinaliwanag ni Matthew na nawawalan na siya ng pag-asa at ito lang ang naiisip niyang paraan para mas mabilis na mahanap ang misteryosong babae. Nakasaad sa sulat na hihintayin ni Matthew ang dalaga tuwing Huwebes ng gabi sa basement ng dormitoryo, ngunit pinagtatawanan lang siya ni Rod. Sa kasamaang palad, ilang Huwebes na ang ginugol ni Matthew sa dilim, ngunit hindi pa rin nagpapakita ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Wendy sa basement at inalok si Matthew ng makakain, determinadong pasayahin ang kaibigan. Gayunpaman, habang inihahanda ni Wendy ang kanilang pagkain, iniisip ni Matthew kung anong uri ng asawa ang magiging makakasama niya sa hinaharap. Pagkatapos, sa kalaunan ay sabay silang kumain, at nagbahagi si Wendy ng isang malungkot na kwento tungkol sa kanyang ama. Pagkatapos ng hapunan, binibihisa ni Wendy si Matthew bilang isang babae. Sinabi niya sa kanya na magpanggap na si Francesca, na ang layunin ay ipakita sa isa sa mga batang babae sa dormitoryo na nagkaroon siya ng mainit na sesyon sa elevator sa panahon ng blackout. Sa kasamaang palad, wala sa mga batang babae ang umamin na gawin iyon sa elevator, at nabigo ang plano ni Wendy at Matthew. Kaya, pinayuhan ni Wendy si Matthew na kilalanin ang mga dalaga, sa pag-aakalang baka malaman niya kung sino siya. Nauubusan ng mga pagpipilian, nagsimulang makipag-usap si Matthew sa lahat ng mga batang babae upang malaman kung sino ang kanyang misteryosong babae. Nakalulungkot, nagpupumilit si Matthew na kausapin si Cynthia, kaya nakipag-usap siya sa kanya bilang Francesca sa halip at napagtanto na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. Pagkatapos ng gabing iyon, nakipag-usap si Matthew sa isang tahimik na batang babae na nagngangalang Dora, na iniisip na kinakausap lamang siya ni Matthew dahil naaawa siya sa kanya. Kinabukasan, hinamon muli ni Arlene si Matthew sa isang laro ng football. Habang naglalaro, pinag-uusapan nilang dalawa ang mga hamon ng pagiging lalaki at babae, at tuluyang natatalo si Arlene.
Naiinis, lumapit si Arlene kay Matthew at inakusahan siya ng pandaraya, ngunit itinuro ni Matthew na hindi sila naglagay ng anumang mga patakaran. Kaya, umalis si Arlene, ngunit hindi niya itinatago ang kanyang sama ng loob kay Matthew. Sa kanyang klase sa Women's Studies, binanggit ni Matthew kung paano iniisip ng mga lalaki at babae na sila ay naglalaro ng patas at sila ay dinadaya, na nagsasabing walang tinukoy na mga panuntunan sa pagitan nila. Gayunpaman, ang kanyang guro, na si Miss Stern, ay hindi sumasang-ayon, na nagsasabi na ang mga kababaihan ay alam ang mga patakaran na ipinataw at ipinapatupad ng kontemporaryong patriarchy ng kanlurang sibilisasyon. Sa kasamaang palad, wala nang masasabi pa si Matthew tungkol doon. Pagkatapos ng midterms nila, tiningnan ni Matthew ang dalagang hindi lumalabas ng kwarto niya. Pagkatapos, napansin niyang wala si Dora sa kanyang karaniwang pwesto at hinahanap siya, para lang makita siya sa rooftop. Nag-aalala, si Matthew ay nagmamadaling pumunta sa rooftop at nabangga ang dalawang lalaki na may bitbit na sopa sa hagdan, dahilan para malaglag nila ito at aksidenteng natamaan si Cynthia. Sa rooftop, kinumbinsi ni Matthew si Dora na huwag tumalon, pero ginagawa daw niya iyon dahil pangit siya at napakatalino. Kasabay nito, sinabi ni Dora na alam niya kung ano ang nakalaan para sa kanya, na sinasabing walang sino man ang magkakagusto sa kanya. Pagkatapos, inamin ni Dora na wala talaga siyang planong tumalon, at kalaunan ay nakumbinsi siya ni Matthew na bumalik sa loob. Pagkatapos noon, sabay na nagbasa ng libro sina Dora at Matthew, at nakita ni Matthew ang kanyang sarili na nagsasaya. Isang gabi, kinausap ni Matthew si Wendy tungkol sa mga kawalan ng pagiging Francesco. Sinabi niya na hindi siya nakilala ni Rod, at nagsimulang tumingin ang lalaki sa kanyang damit. Siyempre, alam ni Matthew ang ginagawa ni Rod dahil ginagawa rin niya ito. Pagkatapos, inamin ni Matthew kay Wendy na nakaramdam siya ng paglabag, at sinabi ni Wendy na alam niya ang pakiramdam. At the same time, hindi makapaniwala si Matthew na handa itong gawin ni Rod sa kanya nang kulitin siya nito habang nakadamit bilang si Francesco. Pagkatapos sabihin ang kwentong iyon, napagtanto ni Matthew na ang mga babae ay mas responsable kaysa sa mga lalaki. Sinabi rin niya na ang mga kababaihan ay talagang namumuno sa mundo, ngunit ang kabalintunaan ay hindi sila itinuro sa mga nakikilalang posisyon. Itinuro ni Matthew na ang mga lalaki ay natatakot na ilagay ang mga babae sa lugar ng trabaho, dahil naiintindihan nila na sa kalaunan, ang mga kababaihan ay tataas sa kanilang mga tamang antas sa itaas. Pagkaraan ng mga araw, umupo si Matthew kasama si Patty para makisalo sa kanya ng isang mangkok ng cereal. Pagkatapos, sinabi ni Patty na alam niyang may gusto si Matthew sa isang tao, at idinagdag na masasabi niya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon ay nagpakita si Creek, kaya si Matthew ay nakahanap ng isang paraan upang makagambala sa kanya at ilayo siya kay Patty. Pagkatapos naasar ang malaking lalaki at itinulak si Matthew palayo, na naging dahilan upang pumagitna si Patty. Nang walang ibang pagpipilian, tinulungan ni Matthew si Patty na pabagsakin si Creek bago itali ang kanyang buhok sa sahig at tumakas. Dahil doon, napilitan si Creek na putulin ang kanyang buhok, at pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Patty. Gayunpaman, ibinaba ni Patty ang kanyang maliit na bola, at hindi nagtagal ay nahanap na sila ni Creek at sinundan sila. Ngunit, sa hindi inaasahang pag-ikot, nahulog ang isa pang bola ni Patty at naging sanhi ng pagkadulas at pagkahulog ni Creek sa hagdanen. Pagkatapos, nakipaglaban si Matthew kay Patty, at nauwi sila sa gulo ng aksidenteng nahulog ni Patty ang isang maliit na bote ng pintura. Sa umaga, nakakaramdam si Matthew ng kakilakilabot sa paggamit ni Patty. Nag-aalala siyang baka malaman ng mystery girl ang ginawa niya, pero sinabihan siya ni Rod na huwag mag-alala. Muli, nagsimulang magsalita si Rod tungkol sa kung paano nila dapat trituhin ang mga babae. Pinilit si Matthew na tanungin kung bakit galit na galit siya sa mga babae. Gayunpaman, tumanggi si Rod na sagutin ang tanong at iniiba na lamang ang paksa. Sinabi niya na nakipaglaban siya sa isang babae na nagngangalang Francesca noong isang araw, kaya nagalit si Matthew dahil alam niyang nagsisinungaling ang kaibigan at naglagay ng mabigat na bagay sa stretcher ng pagkalalaki ni Rod. Makalipas ang ilang linggo, wala pa ring ideya si Matthew kung sino ang babaeng nasa elevator. Pagkatapos, biglang, nagpakita ang batang babae sa basement at sinabihan si Matthew na itigil na ang paghahanap sa kanya, na nagsasabing hindi niya ito gusto. Nakakalungkot na bigo na naman na makita ni Matthew ang mukha ng babae dahil madilim doon, kaya sinundan niya ito pagkatapos niyang umalis.
Siyempre, nawala muli si Matthew sa kanya, at wala siyang pagpipilian kundi bisitahin si Wendy. Nalungkot, sinabi ni Matthew kay Wendy na ang kanyang mystery girl ay malamang na may kasintahan o lasing lang noong nasa elevator sila. Sinabi rin ni Matthew na lumaki siya na may mababang pagpapahalaga sa sarili dahil sa kanyang ina, na nag-trigger kay Wendy na magalit dahil pakiramdam niya ay palaging sinusubukan ng mga magulang na gawing bagay ang kanilang mga anak sa isang bagay na hindi nila gusto. Pagkatapos, sinira ni Wendy ang kanyang naka-frame na litrato kasama ang kanyang ina, at pagkatapos ay nagkakaroon sila ng away gamit ang unan. Kinabukasan, nadatnan siya ng nanay ni Wendy na natutulog kasama si Matthew sa isang tumpok ng mga balahibo. Patuloy pa rin sa paghahanap si Matthew sa kanyang mystery girl pero pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng oras dahil malapit nang matapos ang school year. Pagkatapos ay nakipagpayapaan siya kay Arlene at nakipagtambalan sa kanya sa football, at magkasama, natalo nila si Creek at ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, gumawa si Matthew ng video ni Dora para ipakita sa kanya kung gaano siya kaganda. Pagkatapos, sinira niya ang bintana ng dormitoryo ng mga babae para magpanggap siyang maintenance guy ulit at ayusin ito. Sa kasamaang palad, bago niya magawa iyon, nakita niya si Cynthia at nakita niya ang pasa sa mukha nito, na nagresulta mula sa pagkahulog ng sopa kanina. Masama ang pakiramdam, gumugol ng oras si Matthew kay Cynthia at pinag-uusapan ang librong binabasa niya. Gayunpaman, naasar si Cynthia at sinipa ang pader na ginawa itong butas. Sa ibang pagkakataon, nakikipag-hangout si Matthew kay Patty bilang si Francesca dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya bilang siya mismo. Pagkatapos ay tinanong niya si Patty kung gusto niya ang isang maintenance man, ngunit ipinahayag ng batang babae na hindi niya gusto. Kasabay nito, nagambala sila ni Creek, na hinaharad si Patty. Kaya, pumagitna si Matthew at binigyan ng pagkakataon si Patty na tumakas, ngunit tumanggi si Creek na huminto at itinoon ang kanyang atensyon kay Matthew. Sa pag-aakalang si Matthew ay isang babae, sinubukan siyang halikan ni Creek, na pilit na kinagat ni Matthew ang kanyang dila. Nahihiya, hindi sinasabi ni Matthew kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, nadatnan niyang nagsasaya si Rod habang pinapanood ang video ni Dora, ngunit nagulat siya nang makita niya ang pagkalalaki ng kaibigan. Nang walang ibang pagpipilian, ipinaliwanag ni Rod ang kanyang kalagayan at ipinahayag na minsan siyang napahiya sa harap ng isang batang babae dahil dito, at hiniling niya kay Matthew na ilihim ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Matthew na ito ang dahilan kung bakit naiinis si Rod sa mga babae. Gayunpaman, hindi niya pinagtatawanan ang kanyang kaibigan at sa halip ay sinusubukan niya itong pasayahin. Habang nauubos ang kanyang oras, pumunta si Matthew sa dormitoryo ng mga babae at ipinagtapat sa harap ng 100 babae na naghahanap siya ng misteryosong babae na nakilala niya sa elevator. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat at ibinuhos ang kanyang puso, at biglang, sinabi ng lahat ng mga batang babae na sila ang hinahanap ni Matthew. Gayunpaman, napagtanto ni Matthew na ang kanyang misteryosong babae ay ang hindi lumalabas sa kanyang silid, kaya nagmamadali siyang buksan ang kanyang pinto. Sa kasamaang palad, sinabi ng dalaga na hindi siya babae ni Matthew, ngunit idinagdag niya na ang babae ay maaaring nasa loob ng ilang pinto. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kumatok si Matthew sa pintuan ni Patty at sinabing alam na niya ngayon na siya ang kanyang misteryosong babae. Ngunit tinalikuran siya ni Patty, sinabing hindi siya ang babae na nasa elevator na iyon. Sinabi rin ni Patty na sinubukan niyang mapaibig si Matthew sa kanya, ngunit si Matthew ay baliw sa ibang babae. Ang masaklap, napilitan si Matthew na umalis kahit na gustong-gusto niyang makasama si Patty. Sa huli, sinubukan ni Matthew na tanggapin na hindi niya makakasama si Patty. Samantala, ang lahat ng mga batang babae ay nagpatuloy sa kanilang buhay, at natuklasan ni Cynthia na siya ay mahusay sa martial arts. Pagkatapos, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Matthew na magsalita sa klase ni Miss Stern, na sinasabing ang problema ay napakaraming grupo sa mundo ang nag-aaway sa isa't isa sa halip na subukang maunawaan ang isa't isa. Dahil doon, pinalakpakan siya ng kanyang mga kaklase, at hindi na nakapagsalita ang guro. Sa kabilang banda, hindi na makapagsalita ng maayos si Creek dahil sa kanyang dila. Pagkatapos, nagbanta si Matthew na tatawagin ang mga pulis kay Creek para sa ginawa niya sa kanya habang nakadamit siya bilang si Francesca, at hindi nagtagal ay dumating din ang iba pang biktima ng lalaki. Nang maglaon, inamin ni Wendy kay Matthew na mahilig siya sa mga babae, at naging girlfriend niya si Arlene.
Kasabay nito, inayos ni Matthew na matrap sa elevator sina Rod at Dora, at mula noon ay magkasama na sila. Pagkatapos nito, nagpa siya si Matthew na bisitahin si Patty at tina-trato siya na parang regalo na matagal niyang hinihintay na buksan. Pagkatapos sa huli ay naghalikan sila, at masaya si Matthew na sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng pinapangarap niya.